sa negosyo, kapag hindi na matiis ang mahal sa buhay, inilalabas ba? Mr. Jordan Patente. Good morning! Ang request ko sa inyong lahat bilang isang negosyante, bibigyan ko kayo ng tip number 1 na. Okay lang ba na magbigay ako ng tip sa inyo? Okay. Number 1, kapag natanggap talaga yung pera, ako po, kapag sinabing business money, kahit na ano pang mangyari, maaksidente man ako, sana wag naman, hindi ko ilalabas yung pera ng business. Hindi po. Kung wala man akong pera ngayon, ang gagawin ko, mangungutang ako para sa aking health. Pangbayad ng ospital. Pero para sabihin mo na itong pera na nasa negosyo, ilalabas ko, gagamitin ko, ano sa tingin ninyong mangyayari sa negosyo ngayon? O nag-a-advocate po ako na magpakatotoo tayo. Bilang isang negosyante, kailangan totoo ka. Aminin mo yung weaknesses mo. Aminin mo rin yung mga strengths mo. So isa sa weakness ng Pilipinong negosyante ay ang pera sa negosyo. Kapag hindi na matiis ang mahal sa buhay, inilalabas ba? Yes or no? Yes na yes. Minsan, napagsasabihan ka pa, kulang pa daw. Tama ba? Sino may mga hugot dito? Taas ang kamay. Ay, konti lang yung may hugot, pero nanunuro si Ma'am, no? Okay. So, yun po ang tip number 1 ko. Kahit anong mangyari, kapag sinabing negosyo ko to, mangungutang na lang ako kung may pangangailangan tayo, pagtulungan nating bayaran yan, pero wag na wag ninyong hahayaan yung negosyo nyong lumubog. Dahil alam ko, bilang Pilipino, mahal natin ang pamilya natin, wag namang ibigay ang lahat. Kapag hiningi yung isang kamay, anong dapat ibigay? Okay, pero tayong Pilipino, anong ginagawa natin? Lahat! Pati nga paa! Sige, kunin mo na ang lahat. Tama ba? Agree? Yes or no? Yes. Uy, masakit si Sir Maka. Yes, parang hugot yung pamilya po natin, kausapin natin mamaya. Okay?